Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit, na siyang naririnig ninyo dito sa radyo. Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:16-17, nang sabihin niya kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na Ama ay nangako sa 1:14-18, hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At Mateo 28:20, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Jesucristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya wag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit
nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6. Ako ang katotohanan. Ganyan po natin laging hinihintay ang Panginoong Hesukristo na siya ang magpahayag sa katotohanan. Ngayon po ay nakatanggap na naman kami ng text. Siya po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Babasahin ko po sa inyo. Good PM. I have been listening to your program and wondering who really you are. Why don't you go into the open? Marahil po ay nagtataka itong ating tagapakinig. Kaya niya naitanong, sino ba talaga kayo? Bakit hindi ninyo gawing hayag ang inyong mga sarili? Ano po ba talaga ang hayag sa mga tao? Ang amin pong nakita ay ang history. At dito po mayroong interes ang mga tao. Ano po ang makikita natin sa history? Ay ang mga religion, kagaya ng Buddhism na itinayo ni Buddha, ang Islam na itinayo ni Muhammad, ang Christianity na matetrace kay Constantine the Great, at ito ay inumpisahan niyang itayo sa Roma. At pagkatapos ay itinayo niya sa Constantinople na kanyang ipinangalan sa kanyang sarili. At doon po naporma ang Greek Orthodox na nakamuka ng Catholicism pero hindi kinikilala ang Papa sa Roma. At pagkatapos po ay diyan na pumasok ang mga reformers katulad ni Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Zwingli, at marami pa pong iba. Kaya lumabas na po dyan ang mga sekta. At kamakailan ay itinayo ni Charles Taze Russell ang Jehovah's Witness. At alam na po natin na itinayo rin ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. At si Herbert Armstrong ang Church of Christ. At marami pa pong iba. Katunayan, ang nakatala ay mga more than 3,000 sekta. Pero tungkol po sa mga sekta, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nandiyan na po yan. Katulad ng sekta ng mga Pariseo at ganoon din ang sekta ng mga Saduseo. At ang mga sekta pong yan ang hayag sa mga Hudyo, kaya kanilang sinusundan. Kaya nang minsang si Pablo ang siyang magsalita sa mga Hudyo, ang tanong nila sa kanya, ano namang sekta ang dinadala mo? Makikita po yan sa Gawa 28:22. Kaibigang nagtanong, hindi kaya yun din ang itinatanong mo sa amin? Pero patungkol po sa sagot doon sa itinanong ng mga Hudyo kay Pablo, wala tayong narinig sa kanya. Bagkus ang naririnig natin kay Pablo ay yung sinasabi niya sa 1 Korinto 11:1, gayahin ninyo ako kung paano ko ginaya ang Panginoong Hesukristo. Kaya ano po ang inaasahan ninyong isasagot namin doon sa tanong, kundi ang magmula ng 1984 nang kami po ay mag-umpisang magprograma dito sa radyo. Kailanman ay hindi po namin hinangad na kami ay magtuligsa sa mga sekta. Pero sa hindi po namin nalalaman, kapag idinidiin namin ang katotohanan, sa hindi po namin napapansin ay natutumba yung kanilang paniniwala. Kami po ba ang nagtumba? Samantalang naririnig ninyo mismo sa amin na wala mang kaming nalalaman tungkol sa inyong mga katanungan. Sino po ang nagtumba kung hindi ang Diyos lamang? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ipinahayag ang katotohanan. Maaari pong sabihin ng mga ibang nakikinig, bakit? Hindi ba katotohanan ang nakasulat? Tama po, kami rin ay tinatanggap namin na katotohanan ang mga nakasulat.
Kaya nang mabasa namin ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, tinanggap po namin yan. At sa ipinahayag ng Diyos na siya pala ay gumagamit ng salita ng tao, pero iba sa kanyang wika. At sa oras na ipinaliwanag ng Diyos ang salita ng tao na kanyang ginamit, ay ang lalabas ang wika ng Diyos. Yun po ang nakita naming katotohanan. Pero bakit ginamit pa ng Diyos ang salita ng tao na iba naman sa kanyang wika? Dahil mayroon po palang pakay ang Panginoon para mahiwalay niya ang kanyang mga pinili sa hindi mga pinili. Dahil alam ng Diyos na gagamitin ng mga tao ang kanilang sariling unawa. Sa panahon ng Bagong Tipan, dahil ginagamit ng Diyos ang salita ng tao, ang akala ng mga Pariseo at Saduseo ay nauunawaan na ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya binigyan nila ito ng mga kahulugan ayon sa katanggap-tanggap sa kanilang isip at sa kanilang mga damdamin. Pero bagamat isang aklat lang ang kanilang binabasa, ito ay ang salita ng Diyos sa Lumang Tipan. Ang 20 sektang yan ay hindi pareho ang kanilang paniniwala. Magkaiba ang paniniwala ng mga Pariseo sa Saduseo. Ngayon po sa ating panahon, magiging katakataka po ba? Kung noon, 2 lang, pero ngayon, more than 3,000 na ang mga sekta. Gayunmang ito ang hayag sa mga tao. Ang inaasahan po ba ninyo ay sasama kami sa kanila? Gayunmang maliwanag na nakasulat sa Kawikaan 3:5 na dapat magtiwala sa Diyos at huwag manalig sa sariling kaunawaan. At ang bunga ng hindi pagtitiwala sa Diyos ay ang hindi maunawaan ang kanyang mga salita. At hindi po ba nakasulat kung ano ang katangian ng taong hindi nauunawaan ang salita ng Diyos? Kawikaan 21:16. Pakinggan po ninyong mabuti ang sinasabi ng Panginoon. Kawikaan 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ano po ang napansin ninyo dito sa ating programa? Hindi po ba hinahayaan lamang natin ang Diyos ang siyang magpaliwanag sa kanyang mga salita? Ano po sa palagay ninyo? Dapat po bang sumama kami sa mga patay ayon sa ipinahayag ng Diyos? O kaibigang nag-text, hindi pa ba sinagot ng Diyos ang iyong katanungan kung bakit hindi kami sumasama sa kanila? Kaya palagi po naming inuulit at sinasabi sa inyo na wala po kaming ibinabahagi kundi yung tinanggap lamang namin mula sa Panginoon. At si Pablo na sinunod ang mga yapak ng ating Panginoong Jesucristo, ganyan po namin sinusundan ang mga yapak ni Pablo. Bakit kay Pablo po kami ngayon sumusunod? Bakit hindi kay Simon Pedro na nakilala rin ang Panginoong Jesucristo? Kung mapapansin po ninyo, nakilala ni Pedro ang Panginoon dahil nakikita siya at kaharap siya. Pero itong si Pablo, paano niya nakilala ang Panginoong Jesucristo? Ayon sa nakasulat, nagsalita siya sa kanya pero hindi niya nakikita. Kami naman, sapagkat ang Diyos ay kinakatawan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita ay nagpakilala sa amin at katulad ni Pablo, hindi rin namin siya nakikita. Kaya kung paano tinuturuan ni Jesucristo si Pablo, ay ganyan kami tinuturuan ni Jesucristo dahil nakilala po namin na siya pala ang banal na Espiritu. Pakinggan po natin si Pablo para sabihin kung sino ang nagturo sa kanya.
Galatia 1:11 hanggang 12. Sapagkat aking ipinanalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi akin tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Kung nagawa ni Jesucristong turuhan si Pablo nang hindi siya nakikita, ganyan po kami tinuturuhan ni Jesucristo na hindi namin nakikita, sapagkat nakilala po namin na siya nga pala ang banal na Espiritu bilang tagapagturo, na tanging tagapagturo lang. Basahin po natin dito sa unang 1:2:27. Unang 1:2:27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan nito, ay gayong kayong nananaan sa kanya. Ano po ang itinuro ni Jesucristo kay Pablo? Kayo na po ang makapagpapatunay kung ano ang nababasa ninyo tungkol sa mga sinasabi ni Pablo. Alam po ba ninyo, maliban po doon, mayroon pang itinuro si Jesucristo sa kanya. Inutusan niya si Pablo na huwag umingi ng pera sa mga tao at dapat siyang magtrabaho. Gayunmang nalalaman ng mga nagbabasa ng banal na aklat kung ano ang ginawa ni Pablo para sa Panginoong Jesucristo. Kaya wala po siyang sinayang na pagkakataon. Gayunman, hindi niya ginawang hanap buhay ang pangangaral. Basahin po natin. 20, mula 33 hanggang 34. Hindi ko inimbot ang pilak ni numan, o ang ginto, o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. At dahil iyan po ang itinuro ni Jesucristo kay Pablo, kaya malakas ang loob ni Pablo na kanyang isulat ang nasa 2 Tesalonica 3:10. 2 Tesalonica 3:10. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din naman kumain. At sa pamamagitan po niyan, ano po ang inaasahan ninyo sa amin? Aasahan po ba ninyo kaming gagayahin namin ang more than 3,000 na sekta? Kaya siguro po ay nauunawaan ninyo kami kung bakit ayaw naming magpakilala sa inyo. Dahil ayaw po naming tingalain kami ng mga tao na siyang ginagawa naman ng mga more than 3,000 na sekta, na hindi po kaila sa lahat ang pagtingala nila sa kanilang mga leaders. Ito pong Mateo 23:8 hanggang 9. Noon ito ay paulit-ulit ko na pong binabasa. Bagamat inaangkin kong tinatanggap ko ang mga salita ng Diyos, pero sa nakikita pala ng Panginoon sa aking puso, hindi man pala. Dahil ito pong binanggit nating mga talata, binabaliwala ko po ito. Pero sa mga ipinahayag po ng Diyos sa atin ngayon, pakinggan po ninyo itong mabuti kung hindi ito napakaliwanag at kung gaano ito kahalaga kung bakit ipinasulat ng Diyos. Basahin po natin itong Mateo 23:8 hanggang 9. Kayo na po ang magsasalarawan kung gaano ang galit ng Panginoong Jesucristo dito sa Mateo Kapitulo 23. Dahil ito pong ating babasahin ay mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mateo 23, mula 8 hanggang 10. Datapot kayo wag patawag na rabi, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At wag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa,
sapagkat iisa ang inyong Ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatuwid bagay, ang Kristo. At hindi lamang po dito ang saway ng Panginoon tungkol sa mga bagay na yan. Pakinggan po natin ang Diyos na ating makikita doon sa mga awit 111:9. Kung papanong kasuklam-suklam din sa Kanya itong mga titulong nararapat lamang pala sa Diyos pero kinuha ng mga religious leaders. Narito po ang Psalms 111:9. He sent redemption unto His people. He hath commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. At patungkol po sa mga narinig natin, kung ano naman ang makikita natin kay Pablo. Basahin po ninyo sa Gawa 14 mula 11 hanggang 15. Nang minsang magsalita si Pablo at si Bernabe sa mga tao, at ang mga tao ay napamangha sa kanilang mga sinasabi, para bang kakaiba at ibang klase itong naririnig nila. Ganyan po nila inalayan ng bulaklak at ng mga baka ang dalawa. Pero ano po ang nakita natin sa kanila? Sila ay nagsisigaw at tumatakbo at sinasabi sa mga tao, "Bakit ninyo ginagawa ito sa amin? Katulad lamang ninyo kaming mga tao na nagkakaroon ng karamdaman." At sabay nilang hinahapak ang kanilang mga damit. Tungkol po dyan, paano namin sinundan ang mga yapak ni Pablo? Dahil yung pong mga iniaalay nila sa kanila, baka at mga bulaklak. Baka sinimboluhan ng pera, kailanman po ay hindi namin pinag-usapan dito ang pera. Maging sa aming mga fellowship at sa aming pagsasama-sama, pagkakatipon-tipon, kailanman po ay hindi namin binanggit ang pera. Wala po kayong maririnig sa amin tungkol sa pera. At tungkol naman sa sinimboluhan ng bulaklak, ito po ay ang karangalan at kapurihan. Kailanman po ay hindi namin kinuha ang kapurihang nararapat lamang sa Diyos. Kaya ano po ang inyong naririnig sa amin? Wala po kaming alam na isagot sa inyong mga katanungan. Pero hihintayin natin ang Diyos na siya ang sasagot. Ganito po namin hindi tinatanggap ang mga papuri sa mga tao, bagkus ay dapat nila itong ibigay sa Panginoon. Marahil po sa mga narinig ninyo, ang tanong, hindi pala kayo tumatanggap ng pera, hindi pala kayo tumatanggap ng papuri sa mga tao. Paano ninyo nagagawa ang mga bagay na yan? Ang po pwede lamang po naming isagot sa inyo, ito po pala ang bunga ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Yung mga imposible, magiging posible. Paano po namin ipapakita ang aming pagtitiwala sa Diyos? Halimbawa, noon po kapag gusto naming malaman ang kahulugan ng mga salita ng Diyos, binabasa namin ang banal na aklat, pagkatapos ay tumatakbo kami sa aming mga mangangaral para kanila itong ipaliwanag sa amin. Iba na po ngayon dahil narito po ang ipinahayag ng Diyos sa amin para malaman namin ang kanyang kapahayagan sa kanyang mga salita. Basahin po natin. Santiago 1:5 hanggang 8. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y bibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkakabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. O kayo pong minamahal naming nakikinig, dahil wala pong magsasabi sa inyo na hindi kayo nagtitiwala sa Diyos. Para po patunayan ninyo sa Panginoon
Yun po bang narinig ninyo ay kaya ninyong gawin? Paano po namin patutunayan sa inyo yan? Dito po sa ating programa, dito sa radyo, kailanman ay hindi po kami naghahanda. Ang katunayan po niyan, sa oras na nagkikita kami, sa oras na nagkita kami, ay doon pa lang namin binabasa yung nasa text at hindi pa namin nalalaman kung ano ang kanyang itinatanong. Kung ito man ay mga talata, sa oras na yon, doon pa lang po namin babasahin ang mga talatang kanyang hinihingi. Pero ang tawag po dyan sa English ay spontaneous o kaya yung sinasabing on the spot. Doon po namin tinatalakay ang tungkol sa inyong tanong. Nasasagot naman po ba ang inyong mga katanungan? Kayo po ang aming saksi kung gaano kalinaw na sinasagot ng Diyos ang bawat katanungan ninyo. At bilang amin pong patunay, ang mga paksang tinatalakay po natin ay hindi po yan ang gagaling sa amin. Kayo po ang makapagpapatunay na yan ay galing mismo sa inyo, aming minamahal na tagapakinig. At narito pa po ang isang bilang na halimbawa. Dahil po kami ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, narito ang isa pang bunga. Sapagkat hinahayaan po namin ang Diyos ang siyang gumawa ng mga pamamaraan kung paano maikalat ang kanyang magandang balita. Sa hindi po namin inaasahan, kami ay dinala niya doon sa website mabuhaycity.com. Alam po ba ninyong ito ay sa Middle East? Para po ito sa mga OFWs. Sa website na yan, mayroon pong section na Religion and Spirituality. Kamakailan lang po namin pinasukan ang website na yan at kami ay sumali sa kanilang discussion. Ang ipinagtataka po namin nang kami ay mag-post ay huminto sila. Ganito po ang nangyari nang subukan naming sumagot doon sa ipinopost nilang mga paksa. Bigla po silang huminto. Kami po yung makikita ninyong may pangalang Phil 323-2003. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagkakataong mag-post at magbigay ng mga paksa. Una po naming inilagay yung religiosity versus spirituality. Wala po kaming natanggap na sagot mula sa kanila. Isinunod po namin yung principle of love. Mayroon pong sumagot sa paksang yan. Kaya kami ay muling nag-post na may kaugnayan doon sa topic. Pero huminto po sila. At dahil po dyan kami ay nasisihan para po kasing lumalabas na libre na kaming mag-Bible study sa website na yan. Tignan pa rin po ninyo itong naging bunga ng pagtitiwala pa rin namin sa Panginoon. Sa kabila po ng hindi naman kami bihasa sa mga computer, kami po ay nagkaroon ng website sa internet noon pong taong 1996. At ang mga bumibisita po dyan ay umabot na ng millions. Pero sa hindi po inaasahang pangyayari, yan ay na-reformat noong 2005. At magmula po noong 2005, ang nakita naming bumisita ay 1,842,676. Nakita po naming pinaka-best day ay yung October 23, 2008. Dahil sa loob po ng isang araw, ang bumisita ay 9,634. Alam po ba ninyo sa bilang na yan, kung sakaling kami ay mangumbida para makinig at sila ay isasakay namin sa mga bus, ang kakailanganin pong bus ay 196 sa loob po ng isang araw. At dahil po ang internet ay worldwide, pwede po bang ikailang hindi na ikakalat ang salita o ang katotohanan sa mga salita ng Diyos?
Kayo po ngayon ang magpapatunay. Dito po sa ginawang pamamaraan ng Diyos ay pag-uusapan ng pera. Maliban po sa website na yan, ay sinubukan din naming pasukin yung pinakamalaking website. Ito po yung carm.org, na kung saan matatagpuan ang mga iba't ibang reliyon, Christianity, Buddhism, Islam, at iba pa. Isama na po natin ang Judaism. At makikita rin po dyan ang mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo. At kami po ay sumali sa mga nadatnan naming nakabukas na paksa. Pero yung pong mga isinasagot namin ay inalis nila. Kaya ang ginawa po namin, kami ay nagbukas naman ng sariling paksa na mayroong pamagat na God became man in order to save. At alam na po ninyo sa mga discussion board na ganyan nagkakaroon ng palitan ng posting. Ganyan nga po ang nangyari. Hanggang mayroong isang nag-comment na kinikilalang marunong dahil siya ay senior member. Inakusahan ang ating ipinost doon na tayo raw ay atheist. Yung pong hindi naniniwala sa Diyos. Mayroon pong sumagot sa kanya. Ang sabi niya, dahil ang nakalagay po nating pangalan doon ay Phil, humingi ka ng paumanhin kay Phil. Ang sumagot pong yun ay kasama noong senior member. Kaya ang nangyari po ay sila ang nagpalitan ng mga posting. At ang ginawa natin, tayo ay nag-post muli. Pero nang tingnan po namin, wala na. Dinilit na po nila. Kung gagamitin po natin ang isip ng tao, paano ngayon kakalat? Ang katotohanan sa salita ng Diyos, inalis yung mga posting natin. Ganyan po kami lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Alam po ba ninyo, nang dahil dyan, lalo pong dumami yung bumibisita sa aming website. Yun po ang naging bunga. O ito pa rin po ang isang halimbawa. Kami rin po ay nagtataka kung paano nangyari ito. Dahil hindi po namin inisip na kailanman kami ay makakagawa ng aklat at ipapublish pa ito sa Amerika. Hindi lamang po basta aklat. Malaki pong aklat ito dahil naglalaman ito ng mahigit na 500 pahina. Pero ang ipinagtataka po namin, kahit kayo nalalaman ninyo ito, kapag ang isang sekta ay gumawa ng aklat, yung tumatangkilik doon sa ginawang aklat ay ang mga miyembro nila. Pero yung pong ginawa naming aklat, kahit na ibang sekta, tinatangkilik po yung aklat na aming ginawa. At hindi lamang po sa Amerika ipinagbibili yan. Nakarating na po yan sa Europa, sa 14 na bansa. Pero sa pagkakataong itinalaga ng Diyos, hindi po kami nakakatanggap ng kahit isang sentimo bilang royalty. Pero sa kabila po niyan, kami ay masaya. Marahil po, mayroong nagtatanong, wala pala kayong natatanggap na royalty. Bakit kayo masaya? Sa hindi po namin nalalaman, kami ay ginagabayan ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad. Kung iisa-isahin po natin ang mga bunga sa pagtitiwala sa Diyos, marami po yan. Pero isa pa pong ipinakita sa amin ng Panginoon ay ang kanyang sinabi sa 1:63. Noong pong una, binabasa ko ang talatang yan at binabaliwala ko dahil napakasarap sa akin na magkaroon ng benepisyo ang aking katawan sa mga salita ng Diyos. Sino pong magsasabing hindi maganda yan? Pero kung ako ay nasisiyahan noon, napakalaki po ng pagkakaiba ng kagalakan ko naman ngayon. Dahil sa pagtitiwala ko sa Diyos, ipinakita niya kung bakit ipinasulat ang John 6:63.
walang pakinabang ang laman sa kanyang mga salita. Sino po ang makikinabang sa kanyang mga salita? Dito po pumasok yung sinabi ng Diyos tungkol sa lalaking isinilang na bulag. 1 Kapitulo 9, 37, 41. Tungkol po ito sa lalaking pagkasilang ay bulag na ang akala ko naman noon ay literal na pagkabulag. Pero sa ipinahayag ng Diyos, ang pagkabulag pala niya dahil hindi nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang kanyang naging kagalingan, ang ginamot ng Panginoong Jesucristo sa kanya ay nakilala siya. Dahil po tunay ang pagtitiwala ko sa Diyos, ipinakita niya, ako pala yon. Bakit ako nagagalak na mas higit sa kasiyahan ko noon? Ang kasiyahan ko po noon, bagamat ako'y gumaling sa aking sakit, mayroon pong hangganan yon, hanggang sementeryo lang. Pero itong ginawa sa akin ng Diyos, kung saan ginamot niya ang aking kaluluwa, ito po ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Pwede ko palang makasama ang Panginoon sa kaharian niya sa langit. Isa pa pong magandang bunga ng aking pagtitiwala sa Diyos ay ang nakasulat sa Hebreo 8:11 hanggang 12. Noon po binabasa-basa ko rin ito, katulad po ninyo. Pero inaangkin kong ako ay nagtitiwala sa Diyos. Ang aking puso nakikita ng Panginoon. Hindi pala ako nagtitiwala sa Kanya. Ako pala ay nagtitiwala sa aking mga ngaral. Dahil ang itinuturo po nila sa amin, ang Diyos ay misteryoso. Kailanman ay hindi po pwedeng makilala. Dahil kapag nakilala mo ang Diyos, ay para ka na ring Diyos. Yun po ang sinabi nila. Pero sa aking pagtitiwala sa Panginoon, hindi pala ganyan. Dahil ayon sa Diyos, pwede pala siyang makilala ng kahit sino. Basta makita ng Diyos ang pagtitiwala sa Kanya. Babasahin po natin ang sinabi mismo ng Panginoon dito sa Hebreo 8:11 hanggang 12. Hebreo 8:11 hanggang 12. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat, mula sa kaliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sa narinig po ninyong binasa nating talata, ano po ang naging bunga niyan sa amin ng pagkatiwalaan namin ang Panginoon? Alam po ba ninyo, maging yung mga misteryong inilihim noon pa, ay ipinahayag ng Diyos sa amin. Babasahin po natin itong Kolosas 1:26. Kolosas 1:26. Maging hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapot ngayon pinahayag sa kanyang mga banal. Ano po yung tinutukoy ng Diyos na hiwaga na kanyang inilihim at ngayon ay kanyang ipinahayag? Hindi po ba ang tunay na hiwaga ay ang pagkakilala sa Diyos? At ang patunay, yung pong naririnig natin mismo sa mga mangangaral. Sa kabila ng nag-aral sila ng mahabang panahon, gumugol ng maraming taon tungkol sa mga salita ng Diyos, pero ang lumalabas sa kanilang bibig, misteryoso ang Diyos, hindi po pwedeng makilala. Hindi po ba yan ang tinutukoy ng Diyos na hiwaga na kanyang hinilihim? Pero bunga ng pagtitiwala sa Kanya, yung pong binasa natin sa Hebreo 8:11 hanggang 12, pwede pala siyang makilala dahil hindi siya misteryoso. Pero mayroon pa rin pong taong magsasabing, nagkakamali kayo, kilala namin siya. At kung pakikinggan po natin kung ano ang sasabihin niya tungkol sa Diyos,
Yun lamang pong mga deskripsyon ang kanyang babanggitin. Pero hindi po niya maaaring sabihin yung identification. Napakalaki po ng pagkakaiba ng deskripsyon sa identification. Paano po ba talaga ang pagtitiwala sa Diyos? Gaano po talaga ang makikita ng Panginoon sa puso ng tao para sabihin siya ay nagtitiwala sa Diyos? Mayroon pong sinabi ang Panginoong Jesucristo, "Ako ay nagsalita ng makalupang bagay para lalo ninyong maunawaan ang makalangit na bagay." Halimbawa po, mayroong ipinakita sa inyo ang Diyos. Sa nakikita ninyo, yung bagay na ipinapakita niya ay kulay puti. Halimbawa, mayroon pong ipinakitang papel ang Diyos sa inyo. At ang papel na yan ay puti. At ang Diyos ay nagtanong, ano ang kulay nito? Siyempre, ang isasagot po natin, puti. Halimbawa po kayang sinabi ng Panginoon, hindi ito puti, itim ito. Pagkakatiwalaan po ba ninyo ang Diyos? Gusto kong magpatotoo sa inyo. Ako po ay tubong sa Smuan, Pampanga. Ang aming bahay ay nasa harapan ng isang bisita. Tuwing Sabado ng gabi, mayroon pong ginaganap na misa doon. Nang ako po ay makatapos ng elementarya, ako ay huminto sa loob ng 6 na taon. At ang aking ginawa, ako ay nagsisimba kada Sabado. Dahil ang aking mga magulang, mga kaibigan ay saradong Katoliko. Ako ay naging malapit sa paniniwalang Katoliko. At ito ay napatotohanan ko dahil kapag ako ay nagsisimba, ako ay nasisiyahan. At doon ko iniimok ang aking mga kakilala na magsimbang katulad ko. Ngunit pagkatapos po ng 6 na taon, ako ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng high school sa aming bayan. At dito ay nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Dahil sa nakikita ng mga tao, kami ay mga grupo. Mayroong mga ibang paniniwala na kami ay inaanyayahang makinig sa kanilang mga doktrina. Una po dyan ay ang Iglesia ni Cristo. Ako ay pumasok sa kanilang kapilya, nakinig sa kanilang mga tagapangaral, at nakita ko maganda at maayos yung kanilang pagsamba. At doon ko nasabi na mayroon nga palang katotohanan sa kanila. Ganoon din po ang paniniwalang born again. Naimbitahan din kami, nakinig ako, nakita ko maganda rin. At nakita ko rin mayroong katotohanan sa kanilang sinasabi. Ngunit dahil sa kakaiba kong sinasabing kasiyahan kapag ako ay nakakapagsimba, ay hindi nila ako naialis sa Katoliko. Ako ay naging Katoliko pa rin. At nang matapos ako ng high school, ako ay nagpunta ng Angeles City para mag-aral ng college. Dito po ay mayroon akong nakilalang isang babae na naninirahan sa Porac. Siya ay naging asawa ko. At kami ay nakapagtayo ng maliit na panghanap buhay. Kami ay nanirahan sa Porac hanggang sa pumutok ang pinatubo. Pero dahil ang aming ikinabubuhay ay nasa Angeles City, ako ay umuuwi pa mula Angeles papuntang Porac kung saan ako ay dumadaan doon sa tulay ng Mangkatyan na sinira ng lahar. At dahil nahihirapan ako sa pag-uwi, ay nakapagdesisyon kaming mag-asawa na mangupahan sa Angeles City. Kaya umalis po kami sa Porac. At habang kami ay nasa Angeles City na, hindi ko po nakakalimutan ng magsimba. Dahil hinahanap-hanap na ng aking katawan yung nararamdaman kong kasiyahan kapag ako ay lumalabas sa simbahan. At doon po ay talagang naging malapit din ako sa paniniwalang Katoliko. Ngunit ang aking mga kababayan, dahil sa lahar na sumalanta sa aming ilog, sila ay nagpunta at tumira sa mga bunkhouse sa Clark Air Base. At doon ay mayroon silang narinig ng isang paniniwalang kanilang ibinabahagi ang banal na aklat, ang mga salita ng Diyos. Ang ipinagtataka ko po, itong aking kapatid o panganay naming kapatid
na alam kong malapit sa Katoliko. Ipinaglalaban niya ang paniniwalang Katoliko kung bakit nasabi niya sa akin na para bang kakaiba yung narinig niyang paniniwala. At tanong niya, gusto mo bang marinig? Dahil ako po noon, nang ako ay hindi nakakapag-aral ng high school, ako ay malimit na magbasa ng banal na aklat. Parang gusto kong ipakita sa kanila na ako ay nagbabasa noon. Alam ko ang mga salita ng Diyos. Nauunawaan ko ang sinasabi ng Biblia. Kaya ako ay pumayag. Sige, sabi ko, pakikinggan ko sila. Pero alam ng Panginoon, para lamang sabihin yung aking nalalaman. Nang sila po ay dumating at nakipag-usap sa akin, tinanong nila ako kung ilan ba ang Diyos na dapat sambahin. Sabi ko, siyempre isa lang. Ang sabi nila sa akin, kung tayo ay nananalangin, kanino natin sinasabi? Sabi ko, di sa Panginoong Jesucristo. Sa Amang Diyos, hindi mo ba sinasabi? Sabi ko, nananalangin ako sa Amang Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Dahil yun po ang maliwanag sa aking nababasa. Pero nagtanong pa rin sila, mayroon silang binasang isinulat ni Apostol Juan na makikita sa Apokalipsis 4:2. Nang si Apostol Juan ay napasa Espiritu at doon ay nakita ang isang trono o isang luklukan kung saan ay nakaupo ang iisang Diyos. At nakasulat po doon na ang Diyos ay nasa gitna ng luklukan. At dahil hindi ko po mapangalanan yung sinasabi ni Apostol Juan, para bang nagkaroon na ako ng pagdududa sa aking paniniwala. Bakit binabasa ko ang banal na aklat na sinasabi kong nauunawaan ko at pinapakinggan ko ang turo ng aking mga ngaral? Bakit dito? Sa isang pagkakataong nagtatanong sila, ay hindi ako makasagot. Hanggang sasabihin nilang, kung sakasakali, tayo ay mamatay, sabi nila. At tayo ay mapunta sa langit. Madatnan natin doon si San Pedro na nakaupo doon sa tabi ng pintuan ng langit at magsasalita siya sa atin. O sige, hindi na ako magtatanong ng maraming tanong sa inyo. Iisa na lang. Kapag nasagot ninyo at napatunayan ninyo na totoo ang sagot ninyo, kayo ay makakapasok na sa kaharian ng langit. Narito ang aking tanong sa inyo. Kung sakaling papapasukin ko kayo ngayon, sino yung madadatnan ninyong isang Diyos na dapat sambahin na nakita ni Apostol Juan na nakaupo sa isang luklukan o sa isang trono? Doon na po talaga nagkaroon ng malaking pagdududa pa sa aking paniniwala. Kaligtasan na ang pinag-uusapan. Nagtatanong si San Pedro, bakit wala akong maisagot? Hindi ko pwedeng isagot ang Amang Diyos. Nasaan? Baka itanong niya sa akin, nasaan si Jesucristo? Kung isagot ko naman si Jesucristo, nasaan ang Diyos Ama? Doon po para bang naging malabo ang aking paniniwala. At nang basahin nila sa akin ang 1:8-19, ang saway ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niyang, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking Ama. Tuluyan na pong nagiba ang aking paniniwala. Na sa harapan ng Diyos, yun pala ang matagal na niyang hinihintay. Ang aminin ko sa kanyang harapan na hindi ko man pala nakikilala si Jesucristo. Doon po nagsimulang magpakilala sa akin ng Diyos ng unti-unti at nahayag sa akin kung sino nga yung isang Diyos na nakaupo sa isang luklukan na nakita ni Apostol Juan. At ang kasunod po ay unti-unti ring ipinaunawa sa akin ng Diyos ang kanyang mga salita. Halimbawa, yung nangyari sa Sodom at Gomora na noon ay nababasa ko nang si Abraham ay dumulog sa Panginoon dahil kanyang nalaman na tutupukin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Siya ay ayaw pumayag. Sabi ko, hindi masama itong ginagawa ni Abraham. Wala nga namang makikitang mabuti sa Sodoma at Gomora. Paano yung mga bata? Lalong-lalo na yung mga sanggol.
Mga anghel yan. Bakit pati sila idadamay ng Diyos na sa harapan ng Panginoon? Para bang walang awa ang Diyos kung bakit niya ito gagawin. Ngunit, nang makilala ko po ang Panginoon ay kanyang ipinaunawa ito. Kaya pala niya ito ginawa dahil kanyang ililigtas si Lot at ang kanyang pamilya. At sa ginawa ng Diyos nang iligtas si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang anak, nalantad pa ang asawa ni Lot dahil siya ay tumingin sa likuran at siya ay naging asin. Hindi po siya naligtas. At doon ko po naunawaan na kung hindi pala ginawa ng Diyos na tupukin ang Sodoma at Gomora, maging si Lot at ang kanyang anak, ay hindi niya maliligtas. Sila ay magiging kagaya na ng mga taga-Sodoma na nakita ng Panginoon sa asawa ni Lot. Ganyan po ipinapaunawa sa akin ng Diyos ang kanyang mga salita. Gayon din yung kay Noe, kung paanong ang Diyos ay pinalubog niya ang mundo. Kung hindi pala niya ito ginawa, maging si Noe, nakaisa-isang Noe na pinili ng Panginoon, ay hindi na niya maliligtas. Dahil ginawa niyang ilubog ang mundo, ay nailigtas niya si Noe. Ganyan po niya ipinapaunawa paunti-unti ang kanyang mga salita. Kung hindi nga naman pinalubog ng Diyos ang mundo, si Noe ay magiging katulad na ng maraming taong naging masama, kaya sila ay pinatay ng Diyos. At ang mga pangyayari pong ito sa lumang tipan ay pinatotohanan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang iwan ang 99 at kanyang hinanap yung isa na alam ng Diyos na magpapakumbaba sa kanyang harapan. Dahil napakahalaga po pala sa Panginoon ang iisang kaluluwang maniniwala sa Kanya. Hindi baling mapahamak yung marami, basta maligtas niya yung sinasabi niyang kakaunting alam niyang maniniwala sa Kanya. At doon din nahayag sa akin kung bakit hinayaan ng Diyos na pumutok ang Mount Pinatubo sa iba o sa maraming tao. Nakita nila ito, isang malagim na pangyayari na kung saan ang isang bulkang matagal nang hindi pumuputok ay malakas na pumutok. Pero sa akin po, ito ay isang naging malaking biyaya. Sino nga naman ang magsasabing biyaya ang Mount Pinatubo? Dahil nang ito ay pumutok, maraming ari-arian ang sinira, mga tulay at maraming mga pangkabuhayan ang sinalanta, mga bukid at marami ring mga komunidad ang tinabunan ng lahar at gayon din maraming buhay ang nawala. Sino po ang magsasabing hindi ito isang malagim na pangyayari? Pero ipinaunawa po sa akin ng Diyos, kung hindi niya pala hinayaang pumutok ang Mount Pinatubo, ay hindi niya ako mahihiwalay mula sa maling paniniwala na ang akala ko noon, iyon ang papuntang kaligtasan o iyon ang papunta sa langit. Katulad ng ginawa niya kay Lot at kay Moises. At magmula po noon, nakita ko na ang tunay na biyayang nanggagaling sa Diyos. Hindi po yung alam ko noon na material na bagay, sapagkat ang mga material na bagay, ito po ay may hangganan. Nakita ko kung ano ang tunay na biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon. Ang makikinabang pala ay ang kaluluwa ng tao, sapagkat ang Diyos ay hindi umaani ng katawan, kundi ng kaluluwa. Kaya ang kanyang inililigtas at ang kanyang ipinagkakaloob ay para sa kaluluwa. Ganyan po kahalaga na dapat mo nang makilala ang isang Diyos at iisang Panginoon bago siya po pwedeng mahalin ayon po sa kanyang ipinahayag sa Marcos 12 mula 29 hanggang 31. Samantala, umaasa po kaming doon po sa internet, wag po ninyong kalilimutang bumisita sa ating website. Yun po ay ang www.purechristianity.org.
Small letter lahat po, one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at ipinakita po ninyo sa amin ngayon kung gaano kahalaga ang pagtitiwala namin sa inyo. Noong pong una, sinasabi din namin yan. Pero yan pala ay lumalabas lamang sa aming bibig dahil ang nilalaman ng aming puso, hindi kami nagtitiwala sa inyo, kundi sa aming mga ngaral. Kaya kayo po ay naging misteryoso sa amin. Hindi po namin kayo nakilala. Maliban na lamang nang makita ninyo na kami ay tunay na nagtitiwala sa inyo at kayo ay nagpakilala sa amin. At hindi po dyan nagtatapos dahil napakahalaga pong sa bawat oras ng aming buhay. Kami ay lubusang magtitiwala sa inyo. Mayroon pong mga bagay na inyong mga pamamaraan gagawin sa aming buhay. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Pero nalalaman po ninyo na sa pamamagitan ng mga pamamaraang yan ay doon lamang ninyo kami pupwedeng iligtas. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Di na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa